So, paano ngayon ma-access ng frontend ng ginawa nating pagsisave sa database? So, diyan na ngayon papasok yung paggawa ng endpoint. So, sa Laravel 11, hindi na nag-i-exist yung api.php. So, kailangan mo na siyang i-install. Type mo lang php artisan install API. So, once natapos na mag-install, then magge-generate na siya ng api.php. Ito siya. So, kung tinatamad naman kayong mag-install ng ng API, pwede nyo na din naman gawin dito. But, ipapasok nyo lang siya sa route group. Lalagay nyo lang ng prefix na API sa umpisa. So, balik tayo sa API. So, gawa lang kayo ng route. So, post request yung gagamitin natin. Then, /task. Then, access natin yung controller. Task. Controller. Class. Then, itong function niya. So, save task. Comma. Then, save task. Ayan. So, ma-access mo na siya sa front end through task. Ito. Ayan. Then, kung ayaw, ganito naman na itsura niya dun sa web. Kung ayaw mo mag-install ng API. So, kung tinatamad ka, pwede mo gamitin tong web. So, ang gagawin mo lang is route group API ganyan yung itsura niya pag gusto mong gamitin yung web.php. Parehas lang sila ng function. So, comment ko muna to yung sa web.php. So, okay na API natin. Then, i-test natin siya sa front end. So, close lang natin to. Balik tayo dito sa task form. Gawa tayo ng function. Handle submit. So, itong handle submit na to, yung matitrigger yan once kinlik tong save task. So, i-bind lang natin muna. On click. Yan. Then, gagamit din tayo ng hook. So, use state. Title. Set title. Import lang natin. So, ayan. React.useState. Default value niya is empty string. So, copy lang natin to. Then, same na din sa description. And set description. Then, etong title, so, lagyan nyo lang siya dito as value. Title. Same dito sa text area, value, text, description. Then, para naman ma-set tong laman na to, so, lagay lang kayo ng on change. So, every time na mag-change yung value nito, isa-set niya dito. On change function, event, set title, event dot target dot value. So, same din yan dito sa text area. So, copy nyo na lang yan. Then, paste nyo na lang dito sa ibaba. But, ang gagamitin natin to yung set description. Yan. So, para ma-check natin kung gumagana yan, gagamit tayo ng useEffect. So, react.useEffect. Brain nyo lang to. So, ang ilalagay nyo dito, title. And description. So, every time na magpapalit ng value to, i-console log natin. Yun yung, niya, para matest yung kung naglalagay ba ng value. Description. Ayan. So,
So, punta kayo ng console. So, kung makikita nyo, title, hi. So, ang value na ngayon ng title is, ito. Then, ayan. Ang value nitong description is this one. So, once na okay na yan, kailangan natin mas-send yung data sa database pag kinlik tong save task. So, burahin na natin to. Balik tayo ngayon dito sa handle submit. So, punta ngayon tayo dito sa handle submit. Then, import na ngayon natin. Ngayon natin magagamit yung services na ginawa natin kanina, yung API services. Ito. So, import nyo lang yan. So, API services. Ayan. So, import nyo lang yan. Dot post. So, kailangan nyo i-note to. Kung alin ginamit nyo sa API, to post, dapat same yan. So, post ang gagamitin natin din. Next is yung endpoint. Ito siya. Task. So, palitan na lang natin siya ng save task para hindi kayo malito. Yan. Yan yung ilalagay nyo dito. Save task. Then, comma. Then, yung data. Title. And description. Yan. So, bakit ganyan? Pwede rin ganito. But sa JavaScript kasi, pag magkamukha naman, so same lang din naman siya ng spelling. O same variable lang din. So, pwede mo na siyang ganyan. Automatic na. Then, that. Then, check natin kung ano yung response sa console log. So, once na sinet natin to, for example, ito, wala tayong ilalagay. So, click mo lang to. So, ang nire-return niya is error. Ayan. 422, gaya nung sinave natin kanina sa ito. Validator errors. Pag pumunta ka dito, pag pumunta ka sa network, ito yung save task 422, ayan o. Response. Ayan. Title field is required. So, gumagana tong ano natin, yung validator natin means, ibig sabihin. Ayan. Ngayon naman maglalagay tayo na hello. I'm inspect. Ayan. So, pag kinlik natin ngayon to, save task. So, may error. Dapat wala siyang error. So, check lang natin yung database natin. Kasi ang error is cannot found column description. So, ito lang ulit tayo sa database. So, check natin kung ano yung itsura ng ating description. So, mali yung spelling natin. So, ito. May typo tayo. Ayan. So, balik lang natin siya. PHP, artisan, migrate, rollback, dash, step 1. So, ayan. Ni-rollback lang natin yung step 1. Then, i-migrate na lang natin siya ulit. Ayan. So, make sure na tama yung ano niya, yung mga typo niya when it comes on date sa table. So, try natin siya ulit. Reload lang natin. Then, hi, I'm inspect. So, dapat magsisave na yan. So, kung nakita nyo, yung status code niya is 200 na. Kung makita nyo, 200 means success. Yung gaya nung sinet natin dito, ito. Then, ito na yung message. Task added. Means gumagana na yung endpoint natin. Then, next naman, kailangan natin baguhin to. Once na save na siya, kailangan ma-clear to. So, gagawin nyo lang dito sa den. So, burahin na natin itong sa console. Set nyo lang ulit sa empty string yung ano, yung mga state. So, set title is empty. Set description is empty. So, ayan. Reload mo lang. Then, lorem ipsum.
Then, description. So, dapat nare-reset to. Ayan o. So, working na yung pagsisave natin sa database. Para ma-confirm, pwede natin i-check. So, pasok lang tayo MySQL. So, use task list. Then, show tables. Select all from task. So, ito yung mga data natin sa database. Ito. Ayan. Ito yung una. Then, ito yung pangalawa.